libreng serbisyong medikal hatid ng Zero Balance Billing Program. Yung sinabi niya ito sa kanyang SONA. So sabi dito, binisita ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban City upang personal na masaksihan ang pagpapatupad ng Zero Balance Billing ng serbisyong medikal. Wala na talagang babayaran po. Zero Billing Program. Yan o. Kailangan malaman ito ng bawat family. Kaya sinishare natin ito na mga magagandang balita po na ginagawa ng gobyerno. Yung kaduluduluhan, lagi naman zero billing. So mukhang namang maayos. Nagulat nga ako na napaganda na natin itong ospital na ito. Una nating nakita itong ospital to 1978. Magulang ko pa ang nagbukas nito eh. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muli tayo sa ating podcast, Live with Dante M. I-share ko po sa inyo ito magandang balita para sa bawat pamilya na nangangailangan po ng mga health services. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi po, bumisita kanina doon sa East Avenue Medical Center para siguruhin po yung zero billing. Yan o. Libreng serbisyong medikal hatid ng Zero Balance Billing Program. Yung sinabi niya ito sa kanyang SONA. So sabi dito, binisita ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban City upang personal na masaksihan ang pagpapatupad ng Zero Balance Billing. Sa ilalim nito, libre na ang hospital bill at wala nang babayaran ang mga pasyente sa pampubliko ospital. Tiniyak nito na may abot kaya at maayos na serbisyong medikal para sa bawat Pilipino ang hindi pinapasan ang mabibigat na gastusin. So kahapon ito mga kababayan, galing siyang Tacloban. From Tacloban, lumipod siya papuntang East Avenue Medical Center. Sabi dito, look, final hospital bills sa ilang pasyenteng naserbisyo ng Zero Balance Billing Program ni Pangulong Ferdinand Marcos sa East Avenue Medical Center sa Quezon City at saka sa Visayas Medical Center sa Tacloban. Patuloy ang pagpapatupad ng programa, covered ang lahat ng gastusin, kabilang na ang gamot at professional fees para masigurong lahat ng Pilipino ay abot ng libre at kalidad ng serbisyong medikal. Wala na talagang babayaran po. Zero Billing Program. Yan o. Kailangan malaman ito ng bawat family. Kaya sinishare natin ito na mga magagandang balita po na ginagawa ng gobyerno. Tulungan natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos na maikalat ang good news na to para marami pong magkinabang. Kaya yung ating pakiusap, lalo na po siyempre sa mga supporters ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga Marcos loyalists. Pag ganitong mga magagandang ginagawa ng ating gobyerno po, sana naman tumulong tayo sa mga vloggers, pro-government vloggers, na i-viral ang bawat mga videos po. Kasi nakikita natin, mga kababayan, sa totoo lang, pag yung mga achievements, mga magagandang ginagawa ng ating gobyerno, hindi ko maintindihan kung bakit gano'n ang ugali ng mga Pilipino. Parang wala silang interes. Pag good news po, konti ang engagement, konti ang nanonood. Mas gusto nila yung mga intriga, mga marites na mga balita, yung mga controversies, mga balita sa korupsyon, ayun na nagbabiral. Pero mga ganitong magagandang ginagawa ng mga opisyal ng gobyerno, malamlam, matamlay. So ang nangyayari po, yung social media, punong-puno ng mga viral stories na negatibo yung epekto sa ating community at sa ating pamilya. Kasi mas na nagkaka-interes yung mga tao doon sa mga masasamang balita. So gusto nating baguhin sana. Yung ating pakiusap sa mga Marcos supporters. Pag mga good news po, i-viral ninyo. Pag bad news, wag na. Kasi magkakasama pa yan. Tama yung sinabi po ni Ramon Ang, yung CEO, mga kababayan ng San Miguel Corporation. Ang ugalian niya ng mga Pilipino, madalas, yung mga kasiraan, yon ang binabiral, minamarites. Kasiraan ng airport, babiral nila. Tulad ng halimbawa, may surot,
may ipis na nakita doon sa upuan sa airport na naiya, babiral, nasisira yung ating bansa. Pag mga magagandang ginawa, wala na, hindi na sila interesado. Pero sa ibang bansa niya, yung ibang mga lahi, hindi ganyan. Halimbawa, Singapore, pinoprotect nila yung kanilang bansa. Ba't mo kasi yung baho, yung mga kasiraan, kailangan mo pang ipalangalandakan? Di ba? Dapat baguhin yung mindset. Pero niya, sabi ni Ramon Ang, sa kanilang bahayan niya, marami ding ipis, maraming surot. Hindi nila binibidyohan para i-share sa TikTok. Tuwang-tuwa yung iba sa kasiraan ng iba. Lalo sa kasiraan ng ating gobyerno, ng ating bansa. Tuwang-tuwa, ginagawa nilang entertainment. You see? So ito ay i-viral ninyo kasi good news, papakinabangan ang inyong mga pamilya. Zero billing. Ayan yung ating Pangulo. Okay, ito yung patuloy natin pag-inspeksyon at pag-siguro na yung ating programa na zero billing ay unang-una na nagagampanan ng lahat ng mga ating mga ospital, ating mga staff, ating mga doktor, ating mga nurse, lahat ng ating medical services ay naunawaan kung ano ba yung programa at kung paano makapag-avail ang mga pasyente. Pangalawa doon, yung mga pasyente at saka family nila, kailangan din na malaman nila na merong ganito, na zero billing na. Lahat ng pinuntahan namin ay tinignan namin kung ano yung PhilHealth na kontribusyon. Siyempre, iba-iba, case to case, iba PhilHealth na kontribusyon, ano yung sa DOH. At yung kaduluduluhan, lagi naman zero billing. So, mukhang namang maayos. Nagulat nga ako na napaganda na natin itong ospital na ito. Una nating nakita itong ospital to 1978. Magulang ko pang nagbukas nito eh. Bago linipat, it was moved to DOH, ginawang bagong lipunan hospital. So, mabuti naman. Itong ating, kailangan natin pasalamatan lahat ng ating magigiting at napakasipag at napaka-dedicated na healthcare workers. Hindi sa mga doktor, sa mga nurse, sa mga medtech, sa mga staff, sa mga non-medical, lahat. Ay alam naman natin, hindi sila necessarily na sumusunod sa oras ng kanilang duty. Pag kinakailangan sila ay nandyan pa rin kahit na on break na sila. Kaya kailangan talaga natin pasalamatan. Ito ang kabayanihan ng ating nakita nung COVID. At tuloy-tuloy nakikita natin ang kabayanihan ng ating mga medical health workers. At talaga naman, isa na ako doon. I was one of the beneficiaries. Kung hindi sa inyo, wala na ako rito. Natangay na ako ng COVID. Kaya again, that instinct of service, of dedication, they continue to show kahit walang pandemya. Nakikita natin, they continue to show at talagang malalaki ang puso nila para tulungan ng ating mga kababayan. So I'm happy to be able to report that the zero billing program is proceeding well. Siyempre, sa umpisa, we have to information drive, hindi lamang sa mga ospital, kung hindi pati sa pasyente. And I think we are succeeding in that. Dahil altogether, how many have we seen SONA? How many? SONA, 2,900. Dito. But all in all? 83 hospitals po yan. So, doon sa pinanggalingan natin sa East Visayas, doon sa East Visayas, nag-12,000 na silang pasyente mula nung SONA. Dito, 2,000 na. So, mabuti naman. At malaking bagay dyan, kaya ikalat ninyo ito, word of mouth. Kasi yung mga ibang pasyente, wala kayong binabayad, meron palang ganyan. So, ikalat natin, palaman natin sa lahat ng tao para hindi na sila nagdadalawang isip na magpatingin, magpagamot, at magpagaling. So, thank you very much. Maraming salamat. Thank you again to our doctors, our nurses, our medtechs, our non-medical staff. Thank you, thank you, thank you, thank you. Salamat. Ayan ang pakiusap ng ating Pangulo. Ikalat po natin. Itong video ito, ikalat po ninyo para magkinabang yung inyong mga pamilya pag nangailangan sila na dalhin sa ospital. Zero billing na po. Magpagamot sila.
Lahat yan bayad. Lahat ng ospital ng gobyerno po. All throughout the country. Napakasipag ng ating Pangulo. Talagang tinitingnan niya, hands-on siya. Hindi lang yung mga flood control po na defective. Yan. Balansyado. Zero balance billing sa mga DOH hospital. Libre at walang babayaran sa charity ward. Walang kailangang dagdag na dokumento at hindi kailangan ng interview. Lahat covered, pati gamot at professional fee. Kung may reklamo, tumawag sa 8888. Isumbong mo kay Bongbong. Yan o. Parang yung issue sa flood control, di ba? Nagsagawa na ng investigasyon ng Senado. Ang dami pala ng mga flood control projects na hindi lang palpak, yung iba, multo. Ghost projects po. O ngayon, dito tayo sa Vice Presidente. Binanatan po ni ACT Party List Representative Antonio Tinio. Yan o, sabi dito sa report ng News 5. Walang karapatan magreklamo ang taong hindi nagtrabaho. Pumalag si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na patuloy umanong na pag-iiwanan ang Pilipinas pagdating sa edukasyon. Nagsilbing Department of Education Secretary si Sara mula June 30, 2022 hanggang July 19, 2024. Sabi ni Tinio, BP Duterte even failed to deliver even a tiny fraction of what was expected of her during her tenure as Education Secretary. Sabi ni Tinio, paano niya nasabing kulang tayo sa technology? Hindi nga niya naibigay ang mga pangunahing pangangailangan ng mga estudyante. Yan yung sinabi ni Sara doon mga kababayan sa Kuwait, may isog rally sa Kuwait. Sabi niya, in other countries, they are so modern. As for us, we are still in paper and pencil. Sabi ni Tinio, Vice President Duterte has the audacity to criticize the education system when she herself is the worst DepEd Secretary ever. Na-back to you na naman po si Sara Duterte. Sige ang turo, sige ang turo. Laman siyang nagawa nang binigyan siya ng pagkakataon na magtrabaho sa DepEd po. Yung mga bagay nga lang po, pinabulok. So anong karapatan mo na magsalita? Siya nga po hindi nagtatrabaho ngayon. Sige lang ang travel. You see? Sabi ni Tinio, how can she complain about our students lacking access to modern technology when she could not even ensure they had basic textbooks and learning materials? How can she say that we lack technology when she was not able to give the basic needs for students? Tinio said that Duterte's preference of having confidential funds over helping the country address the education crisis only confirms his description. She paid more attention to the confidential funds of DepEd instead of addressing the learning crisis. You are definitely the worst DepEd Secretary ever, sabi po niya. Sabi naman ni ACT Chair Vladimir Kitwa, si Sara Anya has no moral standing to lecture anyone about the state of education. For her to pretend she is not part of the problem is a grave insult to Filipino teachers, learners, and parents who bear the brunt of government neglect. Diba? Na-back to you agad mga kababayan si Sara. She has that gal mga kababayan na magsalita na wala man nga po siyang nagawang mabuti. Yung mga ginagawa niya, lahat paninira ngayon. Sabi ni Samuel Saturnino, BP Legacy welga to every country she visits. Sabi ni Istam Cassia, pinagkakitaan ng DepEd, walang iya. Sabi ni Paulo Arceo, Duterte Legacy, malugmok tayo sa putikan pag yan ang naging presidente. Sabi ni Cherry Veloso, tama, salita niyang pakong sa kanya sa Raulo. Naging DepEd ka, 2 years, laki ng pondo sa education. Inubos mo lang sa chichiria. Lustay pa mo, walang naipagawang classroom sa panahon mo. Backfire na naman po, back to you. Pero tingnan ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ikot ng ikot para yung kanyang mga projects para sa ating mga mamamayan ma-implement na maayos. Tulad ng zero billing balance para sa mga nagpapagamot po sa mga government hospitals. Libre na po lahat sa charity ward. Anyway, yan po ang ating short video ngayon. Lagi nating tatandaan mga kababayan, sa buhay, you become what you believe.
Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.